Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, maaga po tayo ngayon sa ating Bible reading para tahimik pa po ang paligid. Pagpasensyahan niyo po at wala pong oras itong ating pagbabasa. Hindi po natin akma talaga doon sa oras. Kaya kung ano po yung tahimik na oras ay doon po natin gagawin. Dahil dito po talaga sa amin ay may kanya-kanya pong ingay ang mga paligid namin. Kaya ayan mga kaibigan, isa pong magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Lalo na po sa ating mga kaibigan na nariyan sa iba't ibang bansa at sa lahat po ng mga taga-Pilipinas. Salamat sa Diyos kasi dito po sa amin ay kalmado na pero mainit uli ang panahon. Kaya mag-ingat po tayong lahat mga kaibigan at samahan po tayo muli ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita sa oras na ito. At syempre kailangan po natin ang presensya ng Holy Spirit upang sa ganoon maunawaan po natin ang salita ng Diyos na ating binabasa. At hindi lamang po basta maunawaan natin, kundi nawa ay maranasan po talaga natin ang bawat salita na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan ko po kayo. Nabuksan na naman po natin ang ating mga Biblia dito po sa Aklat ng Kawikaan chapter 12. Nasa chapter 12 na po tayo ng Kawikaan at sisimulan ko na pong basahin mga kaibigan. Sabi po dito sa chapter 12, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw magpaalalahanan ang matigas yaong ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Hindi mapapanuto ang makasalanan, ngunit ang matuwid ay hindi magagalaw. Ang mabait na babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay kakutsaan. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak, kaya nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang hangal ay laging nagsasalat. Ang tanggulan ng masama ay gumuguhong parang buhangin, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang, pagdaka ay nahahayag, ngunit ang damdamin ng matalino ay di agad mababakas. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay nag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamong kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay batbat ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kamangmangan ay niyahayag ng mangmang na tao. Balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan.
Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Chapter 13. Ang anak na may unawa ay nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit nalalasap ng masama ang dulot ng karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang may matabil na dilay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakahihiyang pakinggan. Ang mabuti niingatan ng kanyang kabaitan, ngunit ang masama ay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman, subalit wala naman. Kung ang iba'y nag-aayos mahirap, bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit ang mahirap ay walang pambayad sa kalayaan. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay tila lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng katalinuhan. Ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng tubig ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang mabuting pag-unawa ay umaakit ng kalooban, ngunit ang kataksilan ay naghahatid ng kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig ng saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nagkikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinahanap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang biyayang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uwi ang natipo ng isang mangmang. Ang tiwangwang na bukid ay may pangakong kasaganaan, ngunit humahadlang ang masama para ito ay mabungkal. Ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak. Pati ang supling na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay lagi nang nagkukulang. Chapter 14. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit ang tahanan ay nawawasak dahil sa kamangmangan. Ang natatakot kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino ay nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang bangan ay walang laman. Datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi nagsisinungaling, ngunit pawang bulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mo makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Ang lahat ng masama ay tinatakwil ng Diyos, ngunit ipinalalasap sa mabuti ang kagandahang loob. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligaya ang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay mawawasak, ngunit ang tulda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito.
Sa gitna ng ligaya, maaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligaya ay maaring magwakas sa panambitan. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay mga ngayupapa sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikdan, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay napapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti mapapanuto ng landas. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit sa hangin mauuwi ang basta salita lang. Ang putong ng matalino ay ang kanyang karunungan, ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, may hatid na kaligtasan sa buong sambahayan. Ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito ay malayo sa kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip ng tiwasay ay nagpapababa ng buhay, ngunit kabulukan ng mga buto ang kapusukan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay binabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay magdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay malulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napupuot. Chapter 15. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ang may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa daing ng matuwid siya ay natutuwa. Sa gawaing masama si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa matuwid ay lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang Sheol ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Ang palalo ay ayaw mapagsasabihan at hindi lalapit sa taong may kaalaman. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may hilahil ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyana sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng masama ay batbat ng kahirapan, ngunit ang walang dalamhati ay masaya araw-araw. Mas mabuti na ang mahirap na may takot sa Diyos
kaysa mayamang panay ang hirap ng loob. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inahing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ng mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kadustaan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di pakikinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pangungusap ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Ang daan ng matuwid ay paakyat sa buhay at hindi pa palusong sa siyol na parusahan. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tirahan ng babaeng balo ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinakikinggan ng Diyos ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa iba at ang mabuting balita ay may dulot na ligaya. Ang marunong makinig sa paalaala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa saway, ngunit nagpapahalaga sa paalaala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagtuturo ng kaalaman, at ang kababaan ay nagbubunga ng karangalan. Chapter 16. Ang kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Itiniwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas, at ang masasama sa kaparusahan babagsak. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang, at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan ay ipatatawad kung tapat ka sa Diyos. Malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya ay matatakot. Kapag ang tao ay kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay kanyang maaayos. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan, hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan, at sa negosyo ay ang katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang tatag ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang ibig pakinggan ng hari ay ang katotohanan, at ang nagsasabi nito ay ang kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari, pagkat nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal, may dalang ulan at taglay na buhay. Higit pa sa ginto ang karunungan at kaalaman. Mahalaga kaysa pilak ang unawang tinataglay. Ang landas ng matuwid, palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mabababa na kasama ng mahirap kaysa managana sa pagkikihati sa mapagmataas. Ang marunong makinig ng payo ay mananagana, at ang mapalad ang sa Diyos naglalagak ng tiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay awit sa ibang diwa. Ang karunungan ay may pangakit sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan.
May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao ay nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay panay kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang apoy na pumupugnaw. Ang taong may masamang isipan ay naghahasik ng kaguluhan, at ang mapaghatid dumapit ay sumisira ng magandang samahan. Inuupahan ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubunsod sa landas na masama. Mag-iingat ka sa taong ngingiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga puting buhok ay putong ng karangalan, ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan, at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasyahan. Chapter 17. Kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan, mabuting dihamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang lumilibak sa mahirap ay humahamak sa may kapal, at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba ay mayroon ding pananagutan. Ang mga apo ay putong ng katandaan, ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Ang 7 pananalita ay di mahahanap sa mangmang ni kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka, kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat sa kasamaan ay sumisira sa pagkakaibigan. Ang matalino'y natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi. Hampasin mang walang awa. Ang nais ng masamay paghihimagsik, kaya ipadadala sa kanya'y laging sugong malupit. Mabuti pang harapin ang inahing usong inagawa ng anak kaysa kausapin ang isang mangmang sa masama niyang balak. Kapag masama ang iginante sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Ang mahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Walang pakinabang ang hangal. Gumugugol man ang pag-aaral, pagkat siya'y sadyang walang muwang. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Ang taong nananagot sa iba ay yaong walang isip, pagkat sarili niya ay ipinapasok sa gipit. Ang may gusto sa kaguluhan ay gumugusto sa kasalanan, at ang mataas magsalita ay naghahanap ng kapahamakan. Ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Ang anak na mangmang ay problema ng ama, ang magulang ng walang isip ay kapos sa ligaya. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang ang daan ng katarungan ay hindi matunton. Kaalaman ang pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama, at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi mainam, at di tamang pahirapan ang taong marangal. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita, ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Ang mangmang na hindi madaldal ay isiping marunong kung hindi siya masalita, at ang bibig ay laging tikom. Chapter 18. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at salungat sa lahat ng tao tamang isipan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang layon ay ipakitang mayroon siyang nalalaman.
Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Pag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ang pagkiling sa may sala ay hindi mainam, ganoon din ang pagkakait ng katarungan. Ang pagsasalita ng mangmang ay humahanga sa kaguluhan, pagkat ang salita niya ay laging may bantang taglay. Ang bibig ng masama ang maghahatid sa kapahamakan, at ang labi niya ang maglalagay sa kanya sa kapanganiban. Ang tsismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan. Kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang akala ng tao kung siya ay mayaman ay ligtas na lahat ng kapahamakan. Ang akala ng tao kung verse 12. Nagpapakataas ang tao hanggang hindi bumabagsak, ngunit kababaan ang daan ng buhay na sakdal-dilag. Ang sumasabad sa usapan na hindi nauunawaan ay taong walang isip, walang bait, walang muwang. Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao, ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay. Ang unang salita ay kinikilalang tama hanggang hindi nasusuri at nakikitang balintuna. Ang sapalaran ay lumulutas sa sigalutan at nagpapakasundo sa mahigpit na magkaaway. Tiyak na ipagtatanggol ka ng matulunging kaibigan, ngunit kapag inaway mo, ikaw ay tatalikdan. Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan, ayon sa salita niya ay gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ang mabuting may bahay ay magandang kapalaran, isang kagandahang loob na si Yahweh ang may bigay. Ang mahirap ay lumalapit sa diwa ng pakinabang. Ang mahirap ay lumalapit sa diwa ng pakiusap. Ngunit ang sagot ng mayamay salitang mararahas. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit ang may kaibigang higit pa sa kapatid. Ayan, mga kaibigan, dito po tayo magtatapos sa chapter 18. Ayan. At salamat sa Panginoon dahil nakapagbasa na naman po tayo uli ng kanyang salita at napakarami pong paalala ang kawikaan. Napaka-practical po na paalala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At meron po ako ditong tinitignan. Ito po. Balikan po natin ang verse 21 ng chapter 18. Sabi po dito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ayan. Dahil ang katotohanan, mga kaibigan, kung ano po yung ating sinasabi, ay para na rin po natin itong tawag dito. Para po nating sinasabi din sa ating sarili na kumbaga pwedeng mangyari. Kaya kailangan po talaga maging positibo po lagi ang ating sinasabi kasi minsan ay maririnig po natin, ano ba naman yan? Ang hirap-hirap ng buhay. Ano ba naman yan? Ang aking mga anak, ang aking mga pamilya, masasama ang ugali, mga bubo sila. Yung mga ganyan po mga negatibo na salita ay wag po nating banggitin sa ating dila. Dahil sinasabi nga po dito, na ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. So kung gusto po natin ng magandang pangyayari sa ating buhay, kailangan po yung positibo na salita na ay salamat sa Diyos kasi makakaraos na naman kami ngayong araw. Hindi yung
Hay, ano ba naman ang buhay nito, puro na lang hirap. So, kapag lagi po nating sinasabi na puro na lang hirap, ay talagang mahihirapan po tayo. Kapag sinabi po natin na puro na lang kalungkutan, ay talagang pong dadagdagan pa ng pagkakataon at pangyayari yung kalungkutan ng ating buhay. Ano po? Dahil ang Diyos naman po ay hindi naman nagpapahintulot ng mga masasamang bagay sa buhay natin. Kaya tayo po mismo ang gagawa ng mga bagay na maganda at tama sa ating mga sarili o sa ating mga buhay. Upang sa ganon, yung mga curses ay hindi po natin kailangan banggitin sa ating mga sarili o sa ating pamilya o kahit man sa ating bansa o kahit kanino mang mga tao ay wag po natin bigkasin para sa kanila upang sa ganon, hindi po mararanasan ng ating bansa o ng ating mga pamilya o ng ibang tao yung negatibo na ating nababanggit sa ating mga salita. Kaya itong dila po natin, pabantayan po talaga natin to sa Panginoon. Madalas ay nagkakasala tayo, nagkakamali dahil may mga kahinaan po tayo, hindi po tayo perpekto bilang nilikha ng Panginoon na tao. Ano po, dahil mismo ang Diyos din nagsabi na walang matuwid, kahit isa ay walang matuwid. Pero meron pong salita ng Diyos na pwede pong magtuwid ng ating mga liko-likong landas o mga mali na salita o mga masamang kaisipan ng ating buhay. Kaya mga kaibigan, simulan na po natin yung laging negatibo na salita at yung pagpapala lagi na, oh Lord, salamat sa blessing, salamat sa biyaya mo. Kahit nga wala ka pang hawak na biyaya, by faith, ay tinatanggap mo na pinagpala na tayo ng Panginoon. Ano po? So, wala pong mahirap. Lahat po ay madali kapag ang puso po natin ay maligaya, masaya, na kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay ay masaya lang tayo. Hindi po tayo kontento sa kahirapan. Sino ba naman ang makukontento sa kahirapan, di po ba? Pero sa pamagitan po ng pagsunod natin sa Panginoon, pananalig natin sa Diyos at pagpapakatino sa harapan ng Panginoon, ay talaga pong ang kahirapan po ay pwedeng maalis. At syempre sa ating mga binasa, may sinasabi po ang Panginoon dito na yung tamad ay hindi niya talaga pakakainin. Kumbaga walang pagpapala sa mga tamad. Kaya kahit ano po ang sitwasyon ng buhay, ay mag-isip po talaga tayo ng ating gagawin. Kung tayo po ay hindi na nakakapagtrabaho, ay hindi na po natin kaya magtrabaho physically, gumawa na po tayo ng mga bagay na ikakarangal na lamang talaga ng Panginoon at makakatulong din sa ating pamilya. Hindi yung kasi matanda na tayo upo na lang tayo sa isang tabi at kung ano-ano na lang ating isipin, mag-i-emote-emote tayo. Alam niyo mga lolo't mga lula na kagaya ko, no, sa aking mga senior ka-senior citizen, hindi po end of the world sa ating buhay yung ating katandaan, kundi ito po ay putong na korona ng ating Diyos sa ating mga buhay bilang mga lolo't mga lula. Marami pa po tayong magagawa para sa ating Panginoon. Pwede pa po tayong gumawa para sa ating pamilya, sa loob ng bahay. Kung ano po yung pwedeng i-contribute natin sa loob ng ating pamamahay, ay pwede po natin gawin ito. Basta yung mga positibo lang po, hindi na po natin kailangan mag-emote-emote pa o magkaroon ng bitterness. Alam niyo po yun, yung kawawa naman ako kasi pagkatapos ng lahat, tapos ganito na ako. No. Huwag pong ganon kasi hindi pong lugod ating Diyos doon. Hindi pasalamatan natin ang Panginoon kasi mga lulot lula na tayo. Ibig sabihin marami na po tayo na pagtagumpayan ng mga sitwasyon ng buhay na hindi po talaga madali. Ngunit dahil sa habag, sa tulong at awa ng ating Panginoon ay napagtagumpayan po natin. Kaya pabantayan po natin sa Panginoon ang ating mga dila sa pamagitan po ng salita ng ating Diyos. Yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa ating Diyos dahil maaga po tayo makakapag bahagi ng salita ng Diyos dito po sa ating Bible reading everyday. Ngayon po ay nasa 113 days na po tayo at purihin po ang Panginoon. At maraming salamat po talaga sa bawat buhay na nakakarinig, nagtitiis, nagtsatsaga, napakinggan ang salita ng Diyos na aking binabasa dahil sabi ko nga doon sa mga wala ng panahon na makapagbasa ng salita ng Diyos, baka busy na talaga. Andito po ang Realimix Stories YouTube channel at ako po ang magbabasa para sa inyo. Nawa po ay pakinggan nyo na lang
itong salita ng Diyos para po makatulong din sa inyong mga buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan ko, at sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa mga bagong subscribers at magsusubscribes pa dito po sa aking YouTube channel, ang Really Mix Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat, at higit po talaga sa lahat po na nagbigay ng panahon na makinig sa salita ng Diyos, pati po sa aking mga sharing, sa aking mga kwento. Maraming salamat po sa inyong buhay. Nawa, itong salita ng Diyos na aking binabasa dito sa YouTube, nawa po ay makatulong ito talaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa bawat araw, kailangan po natin ang katalinuhan, ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa Diyos. At yan po na mga kaalaman, karunungan at katalinuhan ay makikita lang po natin yan dito po sa loob ng Biblia. Walang iba kundi sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin ng tama at mali, ng mabuti at hindi. Ilalayo tayo ng Panginoon sa masama at dadalhin tayo ng Diyos sa tama. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa Panginoon sa buhay nating lahat. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na patuloy na nagtuturo at nagtutuwid ng ating mga buhay. Purihin ang Panginoon sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.